Magandang araw, Baitang 7. Bago tayo formal na dumako sa ating tatalakayin ngayong araw, tayo muna ay magbabalik-aral. So, ano nga ba ang paksang tinalakay natin kahapon? Yes, Earl? Tama. Ito ay patungkol sa neokolonyalismo sa Asia. So, ano nga ba ang neokolonyalismo? Kurt? Tama. So, batid ko na kayo ay may natutunan sa ating paksang tinalakay kahapon. So, bago tayo formal na dumako sa ating paksang tatalakayin class, mayroon akong hinihanda na aktibidad natin. At ito ay pinamagatan kong hulaan mo ako. So, papangkatin ng guro ang klase sa dalawang grupo. Magbibigay ang guro ng mga envelope na naglalaman ng mga litrato ng mga bansa sa Asia at tutukuyin ng mga estudyante kung ano ang sistema politikal ng mga bansa. Kung ito ba ay demokrasya o monarkiya. So, pagkatapos ay ipapaskil ito ng mga kanilang napiling leader sa harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para tapusin ang ating aktibidad. At kung sino ang unang makatapos sa ating aktibidad ay siyang magkakaroon ng gantimpala. So, class, ano ang napansin nyo sa ating aktibidad? Nicole. Tama, ito ay may mga watawat. So, ano nga ba ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? So, class, ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa sistema politikal at pamamahalaan sa Asia. So, dito sa Pilipinas, class, ang meron tayong pamahalaan ay ang demokrasya. Mamaya, tatalakayin natin kung ano nga ba ang demokrasya. Ngunit ngayon, tatalakayin muna natin kung ano ang monarkiya o monarchy. So, ang monarchy o monarkiya class ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang isang tao ay nagtataglay ng minanang karapatan upang pamunuan ng isang particular na estado habang siya ay nabubuhay. So, dito sa monarkiya class, ang namumuno dito ay ang hari, reyna, tsar, emperador, kaiser, at raha. So, dito sinasali nila ang kanilang pamumuno sa kanilang kamag-anak o isang anak na isa ring monarko. So, sunod naman natin class ay ang demokrasya. So, sa mga bansang may demokrasya, ang mamamayan ay may kapangyarihan na maghalal ng mga opisyal ng pamahalaan. Maaaring sistema ng parliamentaryo, federal, o panguluhan ang anyo ng gobyerno. So, kanina sa monarkiya o sa monarcho class, ang namumuno dito ay ang hari, reyna, at emperador. Dito naman sa demokrasya, ang namumuno dito ay ang presidente. So, ang presidente, sila yung hinahalal o binuboto ng mga tao tuwing eleksyon para pamunuan ang ating bansa. So, may mga example o may mga bansa na kabilang na sa demokrasya. Ito ay ang mga bansang Pilipinas, India, Indonesia, South Korea, East Timor, at Taiwan. At sunod naman natin talakayin ang pamahalang militar. So, ang pamahalang militar class ay isang pinapangasunwaan ng isang hunta o pangkat ng matataas na opisyal ng hukbong sandatahan. Ito ay pinapairal bilang tugon sa kaguluhang politikal sa bansa at wala itong pinapanigan kundi at hindi rin lang kaanib sa anumang partidong pang-gobyerno. So, isang example dito sa pamahalang militar class ay ang bansang Myanmar. So, sa bansang Myanmar, may sistemang pamahalaang militar sila noong 1962. So, hanggang 2011 ang kanilang sistemang pamahalang militar. So, ito ay dahil gusto ng mga tao ng mga mamamayan ng reforma, nagkaroon sila ng halalan. So, nagkaroon sila ng halalan noong 2010 at pinangalanan itong The Union of Myanmar sa The Republic of Myanmar noong Marso 2, 1962. Pinabagsak ng militar ang mga ito na pinamunuhan ni General Ne Win ang pamahalaan at isa na namuno mula noon. Ngunit pinatanggal ulit ng pamahalang militar dahil gusto nga ng mga tao ng reforma. So, sunod naman nating tatalakayin ay ang pagbabago sa politikal na sistema sa Asia. Ilan sa mga isyong pagbabago ng sistema ay ang demokratisasyon. So,
Ang demokratisasyon class ay isang proseso ng pagbabago sa sistema ng lipunan upang ang lahat ng anuman ng katayuan ay magkaroon ng pantay na karapatan, boses at representasyon sa ilalim ng batas. So, isang halimbawa ng demokratisasyon class sa Asia ay yung People's Power Revolution sa Pilipinas noong 1986 laban kay Ferdinand Marcos Sr. So, gusto kasi ng mga tao na patasikin siya sa pwesto kasi ayaw nila sa kanyang pamumuno. So, naiintindihan ba ang ating aralin class? Magaling. Meron bang katanungan? Okay, so ngayon, ako naman ang magtatanong. Sa ating tinalakay ngayong araw, ano ang dalawang uri ng sistemang politikal? Kayla? Mahusay. So, sino naman ang namumuna sa pamalang militar at anong ang demokratisasyon? Justin? Magaling. Batid kong kayo ay nakinig sa ating paksang tinalakay. Kaya naman, maglabas kayo ng isang malinis na coupon band at gumawa ng slogan patungkol sa pagpapahalaga sa sistemang politikal sa Asia. So, tapos na ba, class? Okay, so, bilang isang mag-aaral, bakit kailangang pag-aralan ng sistemang politikal at pamahalaan sa Asia? Justin? Tama. So, yun lamang ang ating discussion. Pero may hinanda akong aktibidad dito na inyong sasagutan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto o 10 minuto para tapusin ang ating aktibidad. Maaari na kayong magsimula. Okay, so diyan na nagtatapos ang ating talakayan o ang ating paksang tinalakay ngayong araw. Maraming salamat, Baitang 7.